Ito yung smartphone na napaka-futuristic ng design. May mini LED status light pa, big battery, may fast charging, may wireless charging pa, may smooth and sharp na display, at meron pang MediaTek Dimensity 8350 Ultimate na chipset. And this is the Tecno Pova 7 Ultra 5G. Alam nyo guys I think ito na yung the best budget to mid-range smartphone ngayong 2025. So tara, samahan nyo ako ngayon sa video na to. So may pinadala sa atin si Tecno na napakalaking box na PUBG Team, pero for creators lang to guys. Pero meron pa rin kayong worth 2,000 pesos na freebies pag bibili kayo nitong phone na to. So ang official price ng phone na to is 16,999 na merong 2,000 worth of freebies. Kagaya na lang nitong case card, merong 5,000 mAh wireless power bank, meron siyang dito SIM card na customized only gaming for PUBG. Share ko lang din pala, may kasama palang t-shirt tong box na binigay sa akin, pero hindi kasama to sa freebies. Isa pa, ito yung nagustuhan ko sa Tecno Pova 7 Ultra 5G. Ang ganda ng design ng box nila. Tapos sa mismong laman ng box, andito yung mismong unit na napakaangas din ng design. Syempre may kasama yung case, siyang paperworks, at syempre hindi pwedeng mawala dyan yung 70 watts na charging brick at yung kanyang mismong charging cable plus yung kanyang pin ejector. So since may magnetic nga din yung kanyang case, pwede mong ikabit dito yung mga freebies na case card na may tema na PUBG. O diba, napaka-cool talagang tignan. So sa main specs ng tablet na to, this is powered by MediaTek Dimensity 8350 Ultimate, 6.67 inches 1.5K AMOLED display na may 144Hz. Meron siyang 12 plus 12 GB of RAM and 256 of internal storage. At guys, malaki yung battery niya, may 6,000 mAh at 70 watts fast charging pa. Kaya alam nyo guys, bilang isang tech reviewer, tuwang-tuwa ako sa mga brand ng smartphone na nagbibigay talaga ng abot kayang presyo pero sobrang sulit ng specs. Kasi nga naman, napansin ko ang isang normal na mamamayang Pilipino ngayon is hindi naman kailangan ng sobrang mamahaling smartphone, mga mamahaling bags, luxury cars at kung ano-ano pang sobrang luho. Kasi nga naman sapat lang ang sahod nila para bumili ng mga budget smartphone. Idagdag mo pa yung mga tax na yan na ang tanong saan nga ba talaga napupunta? Well, ang totoo is nananakaw na pala. So bumalik tayo sa phone na to, meron tong plastic back, plastic frame, pero mukha siyang glass back. Tapos sa baba naman, andito yung kanyang Type-C port, yung kanyang speaker grill, yung mic, yung dual SIM tray pero wala siyang micro SD slot. Sa kanan dito yung kanyang power button na may red accent at volume rocker. Malinis naman pagdating sa kaliwa, and then pagdating sa mismong taas guys, andito naman yung pangalawang speaker at yung kanyang pangalawang mic. So nagusto ko sa phone na to is yung kanyang build quality is talagang parang premium pills, plus yung kanyang likod is may tinatawag na interstellar spaceship design. So usapang display naman, meron tong 6.67 inches AMOLED display, 144Hz screen refresh rate, 1.5K screen resolution, meron pa siyang 2592Hz PWM dimming, plus meron pa itong Corning Gorilla Glass 7 eye protection. At kung makikita nyo guys, manipis at pantay lahat ng kanyang bezels, matingkad yung pinoproduce na kulay ng screen ng phone na to, and eto pa, meron din siyang wideband L1, so makakanood din tayo ng mga full HD content sa mga streaming platforms. So sa display settings natuwa ako kasi pwede mong i-adjust yung kanyang screen resolution. Usually kasi dati, sa mga flagship lang yung mga features na ganyan. So yes, pwede siyang UHD or HD, pero mas pinili ko yung HD para mas makatipid ng battery. And again, sa kanyang screen refresh rate, pwede mo rin to auto switch refresh rate, standard, or high. Pero mas pinili ko na lang yung auto switch para again mas makatipid din ng battery. And yes, pwede mo rin timpla-timplahin dito yung kanyang color display sa color style, bright colored or original colored. Pero naman itong 700 typical brightness pero aabot to up to 4,500 nits of peak brightness. So yes, ang ganda at ang liwanag ng display ng phone na to. Kahit outdoors is kitang-kita ko yung display. So yung status light ng phone naman na to is pwede siya for charging, for startup, for gaming, even for volume, and pwede rin siya for ringtone, for notification. So yes, para sa akin more on gimmick lang talaga to, pero alam naman natin yung mga smartphone ngayon halos pare-pareho na ng design at napaka-boring ng tignan. So kung may ganito yung phone ko, talaga naman magugustuhan kong gamitin. Napakadami rin itong AI features kagaya ng Ella Voice Assistant, Writing Assistant, Translation Assistant at napakadami pa talaga. Pero yung pinaka nagustuhan ko is yung Circle to Search. Bale, pindutin mo lang ng matagal yung bandang baba or yung home button, and then bilugan mo lang yung kung ano yung gusto mong i-search sa mismong nasa screen mo. And after nun, automatic lalabas na yung mga results dyan. O diba, ganun lang kabilis. Pagdating sa mobile data connectivity, since 5G to at dual SIM pa, wala naman ako naging problema. Actually, yung dito SIM na ginamit ko na libre dito, napakabilis talaga guys. Pero again, depende pa rin sa lugar kung nasan kayo. Security naman, meron tong in-display fingerprint na napakabilis din, at syempre hindi pwedeng mawala yung face unlock na accurate at mabilis din naman. So pumunta naman tayo sa haptic feedback na nagustuhan ko kasi guys for its price maganda talaga yung haptic feedback
or vibration ng smartphone na to. So yes, thumbs up sa akin. Maganda yung haptic na tong phone na to. Okay, so meron din itong IP64 dust and water resistance. Pero again guys hindi siya waterproof. So wag na wag niyong ilulubog sa tubig kasi hindi naman siya waterproof. So meaning mas safe lang to, for example, accidentally mahulog sa tubig, mabasa ng ulan, or kung ano man, safe na safe tong phone na to. So usapang processor, this is powered by MediaTek Dimensity 8350 Ultimate. Kanyang GPU is Mali G15 MC6, 12 plus 12 GB of RAM na LPDDR5X, 256 of internal storage na UFS 4.0 na, so mabilis na rin yan, iOS 15 and Android 15 na rin siya. So ito yung graphical settings niya pagdating sa PUBG, and yes, ito yung una kong tinesting, and ito nagulat ako kasi kahit halos nakahay lahat ng graphics ko guys napaka-smooth lang niyang laruin. As in, malalaman mo naman niya pag ginagamit mo na yung mismong phone, so nakaka-enjoy talaga siyang gamitin. May times lang na nararamdaman ko medyo nagiinit yung phone, pero hindi naman ganun kalala. At ayun nga, nagtry pa ako ng iba't ibang klase ng games kagaya ng Honor of Kings, and ito yung kanyang settings. Ito, hindi ako player ng Honor of Kings, pero na-enjoy ko rin talaga siya. Walang frame drops, walang lag, at talaga naman napaka-smooth lang din pagdating dito sa gameplay na to. So masasabi ko lang, itong phone na to is 100% marirecommend ko talaga for gaming, kasi nga naman halos lahat ng ibinato kong games dito, kahit mabibigat na games, kahit nakasagad po yung graphics, ang smooth lang at kayang-kaya niya. So kung yung tipo ng tao na talagang heavy gamer, may enjoy mo tong smartphone na to. Ito pang nakakatuwa guys, umabot lang naman ng 1.4 million yung kanyang score sa Antutu benchmark. So dyan pa lang masasabi mo talaga na malakas talaga itong si Poba 7 Ultra 5G. Okay, so speaker test naman tayo. Kung makikita nyo, ayan, dual speaker na rin siya sa baba and then sa taas. And actually gusto ko yung speaker niya kasi malakas siya, buong buo, di ako nakulangan. Pero kayo pa rin ng umusga. Ganyan nakaganda ang design. Pwede din siya for casual gaming, at meron din itong pinagmamalaki na 4.5G network at plus 120Hz of screen refresh rate. So, sulit nga ba talaga to? Tara, umpisa na natin. Let's go! Yo, what's up guys? I'm LD Guzman. Welcome back again. So yun yung sinasabi ko sa inyo guys, itong smartphone na to, hindi na kailangan i-connect sa mga Bluetooth earphone kasi maganda talaga yung speaker niya, malakas, buong-buo yung bass. So na-enjoy ko dito manood ng movies, mag-games kasi talagang ramdam ko yung speaker niya mismo. So approve sa akin yung speaker ng smartphone na to. So usapang camera naman, meron tong 108 megapixel main, 8 megapixel ultra wide, 13 megapixel selfie, at ito pang nagustuhan ko dito guys. It can record up to 4K 60 FPS, at yung 4K at 60 FPS na yun guys is meron ding stabilization. So talagang pwedeng mo rin tong gawing pang vlog. So diba, ayun ang maganda rito kasi yung 4K at 60 FPS niya asahan mo meron na ring stabilization. So yes, kung makikita nyo naman guys, yung mga nakuha kong picture is okay naman para sa akin. Yung araw na ngayon kasi guys is talagang hindi maganda yung weather, pero sharp and detailed naman. Kung makikita nyo, pop up din yung mga colors, minsan nga oversaturated na siya. Pero again guys, huwag kayo mag-expect na pang flagship level yung camera niya, pero for its price, abay approve sa akin at maganda yung mga nakuha kong pictures. At kahit yung night mode niya guys, tignan nyo, talagang maliwanag din. So ito yung sinasabi ko sa inyo na gusto ko sa phone na to, kahit yung 4K at 60 FPS merong stabilization, pero hindi siya ganun ka-smooth. Pwede na, may times lang kasi na parang nagfo-focus hunting siya and maalog pa rin ng konti. Pero guys, kumpara mo naman sa mga dating Tecno phones na nagamit ko, yung 4K at 60 wala talagang stabilization. And kung makikita nyo guys, kahit indoor, talaga naman maliwanag at maganda yung kuha kong video dito sa phone na to. So I think pwede na rin to guys pang vlog. And ayun ang nagustuhan ko sa phone na to, hindi lang pala ito for gaming kasi kahit yung mismong camera niya is okay na din. So sa battery naman guys, dito kilala ang Tecno Poba series sa kanyang battery. Meron tong malaking 6,000 mAh, meron pang 70 watts wired, 30 watts wireless, and 10 watts reverse wired, at meron din yung bypass charging. So yung battery na to guys, napansin ko habang ilang linggo ko nang ginamit to is pag normal use lang umaabot sa akin ng 1.5 day, then pag heavy use kayang-kaya niya umabot ng maghapon. And then sa charging speed naman, from 20% to 100% is inaabot lang ng 55 minutes. So talagang hassle free kasi mabilis siyang mag-charge. So overall guys, ang masasabi ko sa phone na to talaga naman sa lahat ng Android na budget na nagamit ko, ito yung talagang napaka-smooth kasi nga may 144Hz, okay na okay for multitasking, may split screen, may floating window, okay na okay siya for gaming. Yung camera is approved since may stabilization yung 4K at 60 FPS, malaki yung battery, meron pang wireless, at yung kanyang napaka-unique na design. So kung ikaw yung tipo ng tao na hindi maselan sa smartphone guys, talagang ma-enjoy mo to kasi ang dami pang freebies, plus abot pa yung presyo. Hindi mo na rin kailangan maglagay ng micro SD slot kasi malaki na nga yung storage niya. So yes, kung tatanungin, 100%
100% marerecommend ko itong phone na to guys. Sobrang sulit na yan para sa kanyang specs. At ayun lang guys, maraming salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan mo tong video na to, of course, give it a thumbs up. At syempre, wag mong kakalimutan mag-subscribe. Peace!